morning po sa ating lahat. Morning! Ayan, tunay na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng napakagandang umaga. Kaya't marapat lamang na sa oras na ito, tayo ay mag-alay sa Kanya ng mataas na pagpuri at buong puso, lakas na ibibigay natin ang ating oras para siya ay patuloy na luwalhatiin. At sa ating pong panimula, tayo po ng lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama, mapagpala sa lahat, maraming salamat muli sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Sa buong isang linggo na kami ay yung tinatagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Tapat kang Diyos na patuloy na nagpapahayag sa amin na ang buhay na ito ay binigay mo upang patuloy ka namin luwalhatiin at maranasan ang dakilang mong pag-ibig sa amin. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataong ito na makita namin ang bawat isa kung paano mo pinagtagumpay, kung paano, Panginoon, pinagpala ang aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, dahil wala kami ibang magagawa kung wala ka sa aming buhay. Dahil ang lahat ng meron kami at magkakaroon pa ng Panginoon, ito'y nagmumula sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na ibinigay mo sa amin upang maranasan namin kung paano mapagtagumpayin at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. At maranasan na ang pagkilos mo sa aming buhay ay ayon sa iyong kalooban. Gawin pa man, Panginoon, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Maging ang mabubuting bagay na iyong pinagagawa sa amin ay hindi namin nagawa. Hinihingi na rin po namin ito ng tawad. Dalangin namin na ikaw po ang siyang tumulong sa amin, bigyan kami ng lakas ng loob at tapang na ang bagay na tinuturo mo sa amin ay magawa namin, Panginoon. Higit sa lahat ang maibahagi ang iyong mga mensahe na aming napapakinggan, aming nababasa, Panginoon. Maging kalakasan ito at gabay sa aming mga buhay at makita ka sa aming pamumuhay sa bawat araw. Ang maitaas ka at naluwalhati ka, O Diyos. Salamat din, Panginoon, dahil mga kapatiran namin na padako rito, amin na sila dinadalangin at tinutulog, Panginoon, na pakaingatan mo sila at makasama namin sila sa panumbahang ito, Panginoon, dahil ito inaalay namin sa iyo. Ihanda mo kami mga puso't isipan na bukas na matatanggap namin at magagawa namin ang tinuturo mo sa pamamagitan ng aming pastor na magdadala ng iyong mensahe. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa kanyang mga salita, ang siyang mamumutawi sa kanyang mga labi. At ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin upang ikaw ay papurihan ang buong lakas, Panginoon. Maraming salamat. Ang gawain ito ay aming dinadalangin at tinataas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Hallelujah! Dito po pala pagsabi ko ngayon. Hallelujah! Ngayon po, happy Mother's Day po sa bawat mga. Happy Mother's Day po.
Panginoon, salamat kayo nagbibigay ng joy sa puso ng bawat isa sa amin. Hallelujah.
fills the heaven. Glory fills the earth. Still you chose forever. Gave yourself for me. God of my salvation, hope of righteousness, pay the price of freedom to the lonely cross. Bless the Lord always. Bless your holy name. And you saw me when you took the crown of thorns and your blood washed over me. And you loved me through the days that you bore, and your blood washes over me. Maybe like no other, breathe without an end. As the word is brought, died and rose again. Bless my Lord always. Bless your holy name. Bless the Lord always. Bless your holy name. And you told me when you took the crown of thorns and your blood washed over me. And you loved me through the days that you bore, and your blood washes over me. And you told me when you took the crown of thorns and your blood washed over me. You loved me through the days that you bore, and your blood washes over me. Bless God, bless your holy name. Bless the Lord always. Bless your holy name. And you told me when you took the crown of thorns and your blood washed over me. You loved me through the days that you bore, and your blood washes over me. And you told me when you took the crown of thorns and your blood washed over me. And you loved me through the days that you bore, and your blood washed over me.
Thank
Ayan, palakpakan po natin ang dito. Good morning po. Kumusta po tayo? Yan, sa mapagpalang umaga po, palakpakan po muna natin ang mga nanay. Happy Mother's Day. Sa palakpakan po sa ating Panginoon, salamat sa ating umaga, ang hello. Amen po ba? Amen. So ngayon po, itatapos po tayo. Pagkatapos po ng ating awitan, tayo po yung mananalangin para po sa mga bata. Kaya tinatawagan po sila dito sa harap. Patuloy po natin ilalapit ang mga bata ito, papanalangin. Iaalay ng buhay sa ating Panginoon. Salamat sa mga bata. Tulad pa naman ako sa kanila, tayo po manalangin. O, Ama, mga Panginoon Diyos sa lahat, kami Panginoon ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa buhay ng mga bata ito. Alam namin, Lord, na napakahalaga nila at mahal-mahal mo, mahal mo ang mga bata ito. Kaya Lord, sa umaga ito, tinataas namin sila sa iyo. Ang kanilang buhay, Panginoon, binibigay namin sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon Jesus, walang ibang bagay o anumang tao na makapagbibigay sa kanila, Panginoon, magandang buhay at magagandang mga mangyayari sa kanilang buhay. At ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos, nakikilalanin nila hanggang sa sila lumaki. Lord, salamat sa privilege na binigay sa bawat sa amin bilang kanilang mga magulang at guardian. Salamat, Panginoon, dahil sila naging kasiyahan din naman sa bawat sa amin. Kaya Lord, gamitin mo po ang bawat sa amin. Tunay na mapalahin namin ang mga bata ito na may banal na pagkatakot sa iyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon, kung lalaki ang mga bata ito na may banal na pagkatakot sa iyo, magiging maayos at matagupay sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, nagpapasalamat muli kami sa buhay ng mga bata ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. So yun silang palakpakan po natin dahil yun silang special number. Ayan. So ready na po sila. Ihanda po natin mga sarili po. Yan, dahil talagang pinaghirapan nila yan. Nakita niyo po yung one na yan. Palakpakan po muli natin. Mga bata. Click and subscribe! Nagtuturo ako kung paano ang palakpak. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Thank you.
Galing naman nila. Papagod po si Bilis, ang galing na Bilis. Yun, thank you sa inyo dalawa. Okay, mag-away. Ayan. Hindi kasi pumalakpak ng isa daw. Ayan. So, ngayon po idadako po tayo sa pagkuha ng mga kaloob. Pero bago po natin gawin yan, tayo po muna yung nanalangin, magpapasalamat sa kanyang biyaya. Tayo pa rin dali ang pumikit. Lumapit sa prosesya ng Panginoon para magpasalamat. Panginoong Isus, narito nga po kami, Lord. Nagpupuri ng papasalamat sa inyo sa lahat ng bagay na inyong dulot sa ating buhay. Wala mong bagay na meron kami, Lord, pinataas namin ito sa iyo. Nagpapasalamat kami sa na may kasiyahan sa aming mga puso. Lord, i-bless niyo nga po, Panginoon, ang bawat salapi na maliligo. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng bagay nito alam namin na sa ilap ng pumula. Kaya, Lord, i-bless niyo rin ang pag-ingat nito. Kaya alam namin, Lord, na ito'y mga gamit naman para sa iyo, sa ikatataas, Panginoon, ng iyong pangalan. Lord, salamat sa inyo sa kung anumang bagay at sa mga bagay na patuloy yung binibigay sa bawat sa amin. Patuloy po pagpalain ng bawat isa upang maipakita rin namin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya Lord, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po yung sa ating mga announcements, pero bago ko po sabihin yan, alam naman po natin na bukas po yung election, di ba po? Marami po tayo napapanood, marami po tayo nakikita ng mga ads o mga commercial na regarding po dito. At napakahalaga daw po yung maging, sabi nga no, hindi man tayo naging matalino sa buhay natin ng mahabang panahon. Sabi niya. At least bukas daw po, maging matalino daw po tayo. Yan, diba? Kasi mahalaga po yung ating gagawin bukas po. Para po sa bayan po yan. Kaya naalala ko po yung kwento nung matandang aso. Yan. Medyo matanda na po kasi yung aso. Sabi dito, yung matandang aso, naglalaro po siya. Hinahabol po niya yung paru-paro. At sa paghahabol niya sa paru-paro, nakarating po daw po siya sa gubat. At naligaw daw po siya. Tapos nung nandun na po siya sa loob ng gubat, napansin niya nga po na nawawala siya. So medyo kinabahan na po siya. Kasi nakakita po siya ng isang jaguar. Yung jaguar. Tiger na lang po, para hindi po na po mag-isa. Yan, so medyo parehas na po yung tsura nun. So yung tiger, nakita daw po siya isang tiger. Siyempre nakita niya yung tiger, natakot po siya. Natakot po siya, no? Kasi pwede po siya kainin nun. At malaking pusa po kasi yun, di ba? So, sabi niya, hindi ito kaya. Pero dahil matanda na yung aso, at meron na siyang wisdom, ganito po yung ginawa niya. Sabi po, hindi po siya tumakbo nung makita niya yung tiger. Tapos meron po kasi siya meron siyang napulot na lumang buto. Ewan ko anong buto yun. Basta napulot po yan, tapos ginawa po niya, nilumaya-maya niya ito. Tapos nung papalapit sa kanyang tiger, sabi niya, sarap naman itong kinakain ko. Sarap talaga ng mga tiger dito sa gubat. No? So kaya naubos ko na yung isa. Sabi niya, sarap na sarap ako. So narinig ng tiger, yung sinabi ng matandang aso. So medyo naguluhan siya. Sabi niya, nakakatakot pala ito, kumakain pala ito ng tiger. Sabi nga ng tiger, kaya tumakbo siya. Pero alam daw yung nangyari yun, so ligtas na yung aso. Ligtas na po siya. Pero nakita daw po lahat ng unggoy. Meron palang gano'n, no? Yung mga pangyayari. Meron po palang CCTV unggoy yung panahon na yun. Nakita niya yung pangyayari. Kaya ginawa niya, alam niya na niloloko lang ng aso yung tiger. So ginawa po niya, hinahabol niya yung tiger. Tapos nung hinabol niya yung tiger, taputan niya, sinabi niya, uy, ba't ba tumatakbo ka? Naniniwala ka sa sinabi ng aso. Hindi totoo yun. Nakita ko na hindi totoo yung mga sinabi niya kanina na hindi siya kumain ng tiger. So galit na galit yung tiger. Sumakay niya yung unggoy sa ibabaw ng tiger. At bumalik sila doon sa aso. So nagulat yung aso, bumalik yung tiger at may kasama pang unggoy. Diba? So naisip nung aso, hindi pa rin siya tatakbo. Tapos eto na yung dalawa, nakita niya, galit na galit yung tiger. Sabi niya, salamat, kaibigang unggoy. At dinala ulit
nagdala ka muna ng isang tiger para kainin ko. So, ano po, no? So, nakita po natin yung wisdom doon, yung karunungan ng matandang aso. Kaya nangyari po, nagulat na yung tiger, sinabi, pinain pala ako ng itong unggoy na to. Siya pala yung naglalawas. Kaya ginawa sa takot ng unggoy, bigla siyang tumalon at tumakbo at hinabol siya ng tiger. So, naligtas po muli yung aso. So, yun nga po, no? Sa panahon ngayon, kailangan po maging wise po tayo. Kaya nga lagi sinasabi, vote wisely. Kasi wisely na yan, hindi naman daw nanalo. Yun. Pero yun nga, kailangan maging matalino daw po tayo, kagaya po ng aso. No, hindi man ganun kalakas, sabi ko, hindi man ganun kalakas, hindi man ganun kabilis, pero at least matalino. Diba? So, yun po yung gusto ng Panginoon sa atin sa mga pagkakataon ko. Maging matalino po tayo sa ating gagawin, lalo na sa pagboto po natin bukas. Kaya nga po, mahalaga po na ipag-pray po natin yung election na mangyayari po bukas. Kasi napakahalaga nung gaganapan natin bilang mga mamamayan din po na mabuting mamamayan ng Pilipinas po. So, ngayon po sa ating mga announcements. Yun, yung mga prayer requests, concern and appreciation. Yan, palagi po natin nababanggit po na pwede niyo po yung i-email. Ulit po, pwede niyo po siyang i-email kung hindi niyo po kaya sabihin ng personal. Medyo techy po kayo, pwede niyo po yung i-email. Yan. So, ating email is yung pagkasabandialagachurch@gmail.com po. At next po dyan yung ating Facebook page, yung Pagkasabandialagan Church at yung PEC Group, Pogi and Magaganda yung ating sa messengers po. So meron po tayo mga kapatid na mag-birthday from May 11 to 17. Babatiin po natin sila. So una po sa ating listahan, si May 15, Maria Cristina. Dito po si Martina Rubia. Ang birthday kay Chris Pate, May 15 din po. So dalawa na sila. Yun lang pala. So happy birthday po sa kanilang dalawa. So happy birthday. At kung wala na po tayo mga announcements, wala na tayo mga announcements. So wala. So yun na po, mag-ready na lang po tayo sa mga susunod po mangyayari. At yun po, siyempre, yung message dahil sa ating pastor, request lang po muli na napag-usapan namin kasi tayo, hanggat maaari po, huwag po tayo magsa-cellphone. Opo. Kung siguro kapag may i-search po yung mga verses, okay lang po yun. Pero kasi inaano po lang is yung huwag po tayo magsa-cellphone kung maglalaro lang po tayo. Opo. Kasi makaka-apekto po yan sa ating pakikinig. At sabi hindi natin maintindihan ng maayos yung message na lalagay sa atin. So, napakahalaga po dito. Kaya ihanda po natin mga sarili, ang ating mga tenga sa pagkikinig. Sabi kaya dalawa yan, makinig po tayo. Palapang po natin, ating puting pastor, Pastor Robert Lasso. Hello. Good morning po. Salamat sa Lord dahil may pagkakataon po tayo para mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin tungkol sa mga, siyempre, pangaba, tungkol sa mga nanay. No, sa mga nanay. Sabi nga po nila, tayo, yung mga nanay daw po, sino po dito yung mga nanay? At yung mga magiging nanay pa. Sabi nila, malaki daw po ang utang na loob natin sa ating mga anak. Alam mo ba ninyo yan? Mga nanay, tinig po tayo. Alam niyo ba na napakalaki ng utang na loob natin sa ating mga anak? Bakit? Sabihin po ninyo, bakit? Kasi kung wala yung mga anak natin, hindi ka natin. Ang hirap, ano? Ang hirap isipin, ano? Kung hindi ka sa kanila, hindi ka ngayon mapaparamanan bilang nanay. Kaya kung katakin mo ang anak mo, sabihin mo, buti na lang. Sabi mo sa kanya, buti na lang. No, buti na lang. No? Kasama kita ngayon. Sino mo dito yung tatanong mo muna ko, sino mo dito yung anak na kasama, sino mo dito yung nanay na kasama mo ngayon yung anak mo? Sino yun? Ayan.
Kasi may price mo dito eh. Sino po yung nanay dito na may paramihan kung sino yung may pinakamaraming dalang anak? Sige po. Kasi sabi ito nga ito yung bring me. Ayan. Sino po dito? Yung nanay na may anak. Pinakamarami. Dalawa pa lang. Dalawa ba? Isa pa nga lang dito eh. Dalawa. Sino ba? Asan? Ay, tatlo. Sino ba? Sino ba? May dadami na ba doon sa tatlo? Tatlo na siya. Meron pa ba? Dadami pa rin. Kasi mamaya ako bibigyan po ng prize. Ituturo po sila. So, bibigyan po natin sila ng ticket ng tour. Mula Baclaran hanggang Trinoma. Hindi titigil yung FRA hanggang hindi sumusuba. No, may trip. Anyway, dahil mga araw po ng nanay ngayon, bibigyan po natin sila ng importansya. Pero bago po tayo patuloy, tayo po muna yung manalangin. Lord, maraming salamat. Unang-una, sa mga nanay na kasama po namin ngayon sa araw na ito, kasama natin sa mga oras na ito, mga nanay na talagang buwis buhay para isilang ang mga anak, mga nanay na halos nauubos na yung oras sa pag-aalaga sa bawat isa po mga anak, mga nanay po na talagang matatawag na pinakamahirap na profesyon, yung pagiging nanay. Kaya yung Panginoon sa umagang ito, maparangalan po namin ang lahat ng mga nanay sa pamamagitan po ng aming pag-aaral na ito. At kami naman, na kanilang mga anak, ay tuloy magpugay sa kanila sa kanilang kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa iyong Espiritu Santo na siya magbibigay ng pangunawa magkaintindi sa inyong mga salita. Salamat Panginoon sa katiyakan na mangyayari ito na hiningi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Ang lahat ng anak ay magsabi ng Amen. So, tingnan mo natin, no? Ano-anong karakter meron ng mga mother natin na parang sa tingin natin nakakainis? Ready ko po? Ano bang katangian ng mga nanay natin na kung minsan iniisip natin parang nakakainis? Tama ba? Meron mga katangian eh. Kaya tingnan natin, meron ba silang dahilan kung bakit nila ginagawa itong bagay nito? Una-una, tingnan natin, mahilig magpamana. Letter A, mahilig magpamana. Sino mo rito yung mga anak na nakakmana ka ng sakit sa nanay mo? Di ba ba? Sa dami ng pamamana, hika pa. You know? Sa dami ng pamamana, bukol pa. Ito, masakit. Sa dami ng ipapamana, kung ilong pa itong lamana ko sa nanay mo. Di ba kung isa na natin, nakakaano naman? Sa dami ng mamamana, bakit hindi yung puti ng nanay mo, hindi yung ganda ng nanay mo, at ang mabigat nito, pinamanahan ka ng maraming utang. Raras ba yung gano'n? Yung nanay mo may pamamana pa, yung utang pa na pinamana sa'yo. Mahirap po yun. Kaya tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito maganda eh. Tingnan. Sabi nito, ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupain ninyong sasakupin. Ito ang mga kautusan. Kasunod. Sunod namin. Ang mga ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na saling lahit upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kung ito'y susundin ninyo, bakit dalawa? Hahaba ang inyong buhay. Okay, maganda yung paulit-ulit. No? Sabi gano'n dyan, hahaba daw ang buhay. Alam niyo po, kung meron mang gustong ipamana ang mga nanay natin, ang pinakamagandang ipapamana sa atin, yung faith na meron sila. Diba? Mga nanay, mga nandito. Di ba kung ang gusto ninyong maipamana sa inyong mga anak, ay yung magkaroon sila ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Tama ba? Gusto ng mga nanay yun. Kaya nga palagi ang niluluto ni nanay ay gulay. Pampahaba daw ng buhay. Sabi ng iba, hindi.
Hindi namin kailangan ng gulay, kailangan namin corned beef, kailangan namin hotdog, kailangan namin sausage. Kaya hindi nila alam kung gaano katinding ginagawa ng nanay. Alam niyo ba na napakamahal ngayon ng gulay? Ang mahal ng gulay. Pero in spite of that, gumagawa ng paraan si nanay para yung binibigay ni tatay na budget ay magkasya. Bakit? Kasi gusto ni nanay na tayo ay maging malakas. Sabihin nga po natin, malakas. Kumain. Malakas kumain. Bakit po? Kasi gusto ni nanay na magkaroon tayo ng malakas na pangangatawan. At bakit ipinapasa ni nanay yung kanyang faith? Bakit ipinapasa? Kasi alam ni nanay na ito yung tanging susi, ito yung tanging dahilan para magkaroon tayo ng mahabang buhay. Ang sabi nga ni ano yung sabi ni Florante? Tatanda at nilipas din. Parang si Mara Santa, no? Pero sabi na ron, bakit ito binibigay ng nanay? Kasi, sa totoo lang po, mga nanay, ito po isa sa mga ng nanay, isa sa mga, bakit niya ipasa ito? Kasi kahit umalis ang nanay sa mundo ito, may naiwan sa atin na napakaganda. Tingnan niyo ba? Ang karunungan nawawala. Tama? Pwede mawala eh. Bakit mawawala? Pag mawala ka sa sarili mo. Yung wala ng karunungan, di ba? Yung kayamanan, nawawala ka, nananakaw. Yung bahay, pag lumindol, ang dami natin napapanood, ang gaganda ng bahay, sa isang iglap, nagkaroon ng lindol, lumasak. Wasak ang kinabukasan mo. So, ibig sabihin, lahat ng pwede mong manahin na material na bagay dito sa mundo, mawawala. Pero yung pananampalataya na ipinapasa ng magulang natin ay napakalaking bagay. Alam niyo po, ito palagi ko kung sasabihin ito at palagi kong pagmamalaki. No? Kung hindi dahil sa nanay ko, hindi ako matututo nito. Kung hindi sa nanay ko, hindi ko malalaman na ang katiyakan pala ng buhay ay nasa ating Panginoon. Yun po ang pinakamagandang ipinapasa ng mga nanay sa atin. Kaya kung matagin mo ang nanay mo ngayon, sabi mo sa kanya, salamat Nay. Sige, huwag ka kaya, sabi mo, salamat Nay. Yun ang pinakamaganda mo eh. By the way, Mother's Day ngayon. Sino mo dito ang anak na pagkagising mo sa umaga sa nanay mo, I love you, nanay. Ito to, yung sabi, wala. Meron ba? Ayan, halika rito. Bibigyan natin siya ng jacket. Halika rito. Nasaan mo sa nanay mo, I love you? Halika. Hindi totoo niya. Halika. Sabi nga ni Luisa, bring me. Ayan. Oh. Magandang maglagay tayo kay nanay. Tama ba? Hindi. Again baka susunod na tao, si pastor, pagkaganito pa rin. Hindi tuwing Mother's Day lang nagsasabi kay nanay lang, I love you. Tama ba? Nanay, pag pagod na pagod ka, lumapit yung anak mo, sinabi sa'yo, I love you, anong pakiramdam mo? Di ba lumalakas ka? Lumalakas ka. Kapag may sakit ka, lumalakas ka pag sinabi sa'yo ng anak mo, I love you. Sabi ko rin sa Deuteronomy 4:40, tingnan mo natin, Deuteronomy 4:40, sabi dito, kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa ganon, pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lugar yung binigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Alam niyo po, pag maririnig natin itong mga bagay na ito, which madalas naririnig natin ito sa mga nanay natin, huwag po sa tatay din, pero kadalasan sa nanay. Pag sinasabi itong mga bagay ito, parang masasabi mo, oh man, ang hirap ng buhay, pero salamat, binigyan ako, pinamanahan ako ng nanay ko ng faith tungkol sa ating Panginoon. Napakaganda po. Pamana na binigay sa atin ng ating magulang. Ano ba? Ano ba may mga katangian ng nanay na kumisan parang nakakainis? Pero sa totoo lang, hindi talaga. Tingnan natin. Pangalawa,
mahilig magparinig. Meron na mga nanay na ganito, ayaw mo kumilos sasabihin sa'yo, wala naman Meron kang anak, wala naman patugan naman. Meron kang anak na hindi tumutulong sa'yo. Pero yung mga nanay, di ba kaya kumisan yung mga nanay ayaw maganda? Bente mo na, ikaw magluluto, ikaw maghahanda, ikaw maghuhugas ng plato. Sabi kung katabi mo yung anak mo, sabi mo sa anak mo, kakahiya, Kakahiya, Bente mo na, in-invite mo na sila, lalo kung malalaki na, ikaw naghanda, ikaw nagluto, pawis na pawis ka, yung mga anak mo pagkatapos kumain, maglalayasan, hindi tumulong, mahilig na parinig si nanay ng ganyan. Diba? Pero teka. May punto ba si nanay? Kasi meron mga anak, pasensya na mga anak kasi may mga anak na kumisan, batin natin lang ito, manhid. Di ba? May mga anak na manhid Nakita mo na yung nanay mo, pawis na guluto. Nakita mo na yung nanay mo, hirap na hirap. Pati ba naman paghuhugas, mag-aayos siya pa rin? Kaya kung katabi mo yung anak mo, sabi mo, kakahiya anak, Kakahiya. Pinakain ka na. Siya pa maghuhugas, siya pa magpuputo. Tapos may reklamo pa yan. Ang niluto mo, minuto, sabi, ang sarap po ng sinigang yun. May ganun kayo, may pintas na sa niluto mo. Tingnan po sa Deuteronomy 6:3. Saan sabi niya? Kaya nga, pakinggan niyo ito at sundin mabuti. Kung magkagaysasagana kayo at darami ang inyong lahi, pagdating ninyo sa mga pinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, salo kayong mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Gusto ng ating mga nanay, makinig tayo. Mapakinggan natin yung kanyang salita. Kaya minsan, huwag kayong magagalit kay nanay nung pinaparinggan ka na. Anong oras na? Mag-uumpisa na yung church. Anong oras na? Nakabangad ka pa sa cellphone mo. Sa gabi, sasabihan ka ng nanay mo, anak, maaga ang simba kinabukasan. Baka gusto mong matulog ng maaga. Hindi ko mikilos. Babalik ko na yung nanay. Anak, matulog ka na. Alas 11 na. Maaga ka pang gigising. Alis si nanay. Babalik ulit. Nandun ka pa rin. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na napakatigas sa ulo? Bakit ba ako nagkaroon ng anak na parang hindi kagaya ng ugali ko? Tapos magsasabi pa yung nanay niyan. Alam mo ba, nung mga bata kami, pag tinignan lang kami ng nanay namin, natataranta na kami. Ngayon, nanay, halos maluwa na yung mata, hindi pa rin nakikinig yung anak. Ngayon, tayo, ayaw ko lang, yung paano mo rito, mga halos kaedad ko. Di ba tayo, pag tinignan tayo ng nanay natin, hindi pa nagsasalita yun. Pag nagsalita na yun, delikado ka na. Kasabihin, pag nagparinig na yung nanay mo, asan ba yung yantok ko? Kung paparinig na yun, asan ba yung walis? Ay matindi. Nasaan na yung latigo? Hindi naman, bigat. Sa akin namamaos ka na, nanay, napapagod na, sa kakasabi, pagpaparinig, wala pa rin. Wala pa rin. Buti na lang yung nanay po natin, napakabait. Buti na lang yung nanay po natin, napakabuti. Pero gusto ng ating nanay, makinig tayo sa kanyang sinasabi. Hindi lang siya basta nagpaparinig. Sinasabi niya talaga yung nararamdaman niya. Kasi kung minsan, hindi na alam ng tatlong nanay kung paano sa atin sasabihin Sinabi ng maganda, anak, baka naman gusto mo ng bumago. Magsisimba tayo, ayos ka. Hindi ko ikilos. Pagbalik ng nanay na, baka gusto mo na tumayo. Anong oras na? Ayaw pa rin tumayo. Anak! Tatayo ka ba o hindi? Sige na. Eto, hawak ko na yung itak. Ngayon na. Saka pa lang kikilos yung anak, kailangan pang sumigaw yung nanay.
Kaya yung nanay magpaparinig eh. Pag nakita yung albaw, anak mo, kasama sa church, sabi, buti pa yung anak mo. Palagi mo kasama ng maaga. Eh yung anak mo parating. Yung anak mo napakabait. Eh kasi hindi ka makakuha sa magandang paraan eh. Dadaling nga sa parinig ng nanay. So totoo lang, tama ba o hindi? Mga nanay, di ba? Ayaw makinig ng anak mo eh. So parang gagawin mo, magpaparinig. Magpaparinig na halatang mo naman na ikaw ang sinasabihan. Kasi ayaw makinig eh. No? Kaya sinabi pa sa Deuteronomy 4:1, tingnan mo natin. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Alam niyo ba sino ang unang-unang magtuturo sa akin yan? Nanay mga bata? Nanay natin. Pakinggan niyo mabuti ang sundin pagtuloy tinuro ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasaya niyo pa yung binigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Nanay po, unang-unang nagtuturo niya. Ewan ko kung bakit tumisan yung mga anak, no? Yung mga anak parang matigas sa ulo po natin, ano? Kung sa parang sinasabi na, napaparinig na, hindi. Ang tawag mo nga dyan, walang pakiramdam. No? Walang pakiramdam. Wala nang hihingi ka ng baon, nakikita mo, wala nang pera yung nanay. Tinatawag na nga yung pitaka eh. Talo na eh. Tapos pinipilit mo pa rin, ano? Hihingian yung nanay mo. Pero paparinig pa rin. Si nanay, sa paraan na alam niya na baka sakali, hipuin ang puso mo. Kaya, kung ikaw, sa pagkakataong ito, ma-realize natin na si nanay, kaya sinasabi ito, hindi na alam kung paano sasabihin sa atin, mga anak. Kasi ayaw na natin makinig eh. So, dadalhin na lang sa parinig yan. Dadalhin na lang sa parinig, dahil hindi tayo hindi na tayo makasunod sa sinasabi. Pangatlo, itingnan po natin, mga nanay na para sa tingin natin is nakakainis. Pero yan, mahilig mangulit. Totoo ba ito? Mga nanay po natin mahilig mangulit. Ako naniniwala po ako, totoo yan. Kasi ako gusto experience ko yan. Sabi ka na dyan, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. No? Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong mga puso. So, paano itatanim? Magkakaroon ba ng heart transplant? Hindi natin. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So, ibig sabihin pala, yung ginagawa ng nanay natin na paulit-ulit na sinasabi, sino pa lang may sabi? Hindi nung sinasabi niya. Kaya sabi niya, di ba, tingnan niyo ha, ituro niyo sa inyong mga anak, pag-aaral niyo sa inyong tahanan. So, ibig sabihin pa, kung saan tayo pumunta sa tahanan, tayong mga nanay, tayong mga tatay, tayo yung tuturo. Ginagawa ba ni nanay yan? Ginagawa. Sa paano paraan? Anak, huwag mong sasayangin yung pagkain. Ayaw ng Diyos na sinasayang ang pagkain. Palagi ba natin narinig ito kay nanay? Palagi. Lalo na, anak, pag hindi mo inubos yung nasa plato. Masama ba yun? Pag sinabi ng nanay, anak, ubusin mo yung nasa plato. Tapos sabi ng nanay, maraming mga tao hindi nakakakain ng pag kinakain mo. Kaso may mga anak na makukulit eh. Nay, bakit pag kumakain niya, parang kasama pala yung ibang tao? Hindi sinasabi ng tao, pinasabi lang sa iyo na sayang. Di ba? Tayo mga tatay, pag nagtatrabaho tayo, sa totoo lang, sa panahon ko natin ngayon, kasi nung panahon namin, naalala kong nanay ko, siya yung huling kumakain. Sabi lang, nung panahon namin, siya yung huling kumakain. Bakit? Bakit ka? Anong bakit? Yung hindi na umubos ng anak, kakainin ng nanay. Ganon ka yung nanay na ayaw niyang nasa. Bakit? Siya yung nagbabudget eh. Siya yung nagluluto. Tapos hindi mo uubusin. Tatay, kawawa naman, naghihirap. Tapos
Ang masakit nito, kung maraming natatapon doon sa mga dapat inuubos. Sa totoo na maraming mga tao na hindi nakakakain. Buti nga ngayon, may 20 pesos na yata ang bigas. Meron na ba? Kung ano na kami. Sabi niya, meron 20 pesos eh. Pero ano kaya lasa ng 20 pesos? Anyways, ang ano ko lang, tingnan niyo pa. Palagi natin narinig ito kay tatay, ay kay nanay. Pero ganun, bakit kaya palagi sinasabi ko ni nanay? Isa lang ibig sabihin. Hindi pa natin ginagawa yung sinasabi ni nanay. Kasi hindi naman ulitin ni nanay yan kung ginagawa mo na. Tama ba? Ewan ko lang, meron ba rito dito, nanay? Ginawa na ng anak ko, uulitin ulit. Di ba hindi na? Nasabi ko, ay salamat. Ito na sabi ng nanay, ay salamat. Natuto din yung anak ko. So, ibig sabihin, pag nasa loob ng tahanan, pinag-uusapan pa rin tungkol kilo. Sa inyong paglalakbay, habang nagbibiyahe tayo, isa na tayong pumunta, dapat yung salita ng Diyos, pinapangaral pa rin. Sinasabi pa rin. No? Kaya kahit saan kang pumunta talaga, kailangan, kasi kung yung sinara nila, teka, si Lord ba ang linggo lang? Si Lord ba ang dito lang sa church na ito? Hindi. Si Lord kahit saan kang pumunta, dapat kasama mo. Ginagawa mo. Kaya sa paglalakbay tapos sa inyong pagtulog sa gabi. Bakit pagtulog? Gusto kasi ni Lord, even sa pagtulog mo, naaalala mo yung kanyang salita. Di ba may tayo na, sino mo rin mo yung nakapanaginip na namatay siya? Meron ba rin mo? Wala pa. O sino na rin ka na naginip na nagaglag ka sa kabayo? Napuna. Di ba nananaginip tayo minsan? Pala sa iyo ha? Kasi ako nabesa ko eh. Nananaginip ako na disgrasya ako. Sa totoo lang, nanaginip na rin ako. Actually, 3 beses nga ako sa panaginip namatay eh. Ginigising lang ako ng asawa ko sa parang binabangungot daw ako. Pero hindi naman talaga binabangungot. Kasi eto, i-share ko lang po sa inyo. Nung minsan nanaginip ako namatay ako. Panaginip lang naman yun. Pero, siyempre nakakaano yun. Nanaginip ako, pero habang nanaginip ako, umaakit ako sa langit. Kaya alam na misis ko, ginising ako ng misis ko eh. Uy, ginising ako, tinungsak nakit. Umaano kayo, nagsasalita ka. Sabi ko gano'n. Ano ba sinasabi ko? Sabi niya, praise the Lord. Sinakit ako ng langit eh. Siyempre sinasabi ko, praise the Lord. Akit na ako ng langit. No? Hindi ko pa sinasabi na mas spiritual ako sa inyo. Yung sinasabi ko lang po sa inyo, na naginip ako ng gano'n. At ginising ako ng asawa ko. Siguro kung hindi ako ginising, tulog ako. Tulog pa rin ako. Hanggang ngayon. So, ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, yung mga nanay natin, kinukulit tayo dun sa mga bagay na alam niyang makakatulong sa atin. Kaya sabi ka, itanim ninyo sa inyong puso. Sa paano ba? Pagtulog sa gabi. Alam niyo ba na pag tayo natutulog, wala po tayong kalaban-laban? Sa totoo lang ba, wala tayong kalaban? Pero sa totoo lang ha, kahit na ikaw nananaginip ng masama, pero hindi ko sinasabi na malaginip kayo ng masama, pwede kayong mag-pray. Huwag po kayong matatakot ang nakapanaginip kayo ng masama. Pwede ka pa rin mag-pray. Hindi ko nilinaisip ko kayo kasi kung isipan naman yung diwa mo kahit tulog kayo. Nakakapag-isip ka pa rin eh. Pwede ka mag-pray. Lord, natatakot ako. Di ba kung isa natin may mga panaginip na parang natatakot? Kaya nasabi ko, inisip mong pagtulog, alalahanin natin si Lord. Kinukulit ng nanay natin ito. Di ba? Ano kulit ng nanay? Bago matulog, mag-pray ha. Sinasabi ba ni nanay yun o hindi? Sinasabi ni nanay palagi yun. Bago kumain, mag-pray. O palagi sinasabi ni nanay yun. Pag-aalis ng bahay, mag-pray. Lalo pag magtatrabaho, kaya nag-aaral. Di ba, isa, lalo pag mga bata pa, anak, bago ka umalis. Hindi ka nito, mag-pray muna tayo, bago ka pumasok. Mag-pray ka ni nanay. Makulit pa si nanay? Makulit. Kasi kahit kami minsan, ako pala kung naalala ko ng asawa ko, nakabiyahe kami ganyan. Yung may medyo siguro nandiyan kami sa kaya tao amin doon na naman. May nag-pray na ba? Sabi ko na sa kanya, Mama, makulit ka na, nag-pray na ako kanina. Pero okay lang yun. Bakit? Baka namin nakakalimot eh. Palaging
meron nagre-remind. Kailangan mag-pray. O, bago kumain. Minsan sa amin, may ano eh. Hindi pa nakapag-pray, may nagsubo na napaso na lumatulog. Ay, hindi pa tayo. Ay, hindi pa pala nag-pray. Hindi lumalong kinain. Kasi totoo lang, sa totoo lang. Totoo lang. Mga bata, nakapag-pray ba talaga tayo kahit wala si nanay? Di ba kadalasan si nanay na nag-i-initiate? Kung isa si nanay nagpapalala, o nag-pray na ba kayo? O kumain? At ito matindi. Si nanay kahit nasa Jollibee kayo, magpe-pray. Narinig na ba yun? Kasi yung iba nahihiya pag nasa Jollibee. Tatalito po kayo. Sino po rin yung kahit nasa Jollibee, nagpe-pray bago kumain? Yan, buti na lang. Pero yung iba, Pastor, pwede mo ba? Huwag na lang. Actually, hindi mo kailangan malakas eh. Kasi kami nakakano na lang, Lord, salamat po, nandito kami sa Jollibee. Kakain! Hindi mo kailangan ganun eh. Simple mo lang. Lord, salamat po sa chicken, sa joy, no? Sa ano tama? Lahat. Basta ko rin pagkain. At salamat din po rin dahil meron maglilibre sa akin lahat ng makain. Ibig sabihin, nakita mo, sino gusto niya palagi natin inaalala siya. At ang palagi na ginagamit ay ang nanay. Palaging pinapaalala ni nanay yan. At ang sabi dyan, as sa inyong pagbangon sa umaga. Bakit? Sinasabi ko ni nanay. Kasi alam ni nanay yung hirap ng paggising sa umaga. Tama ba? Lalo na yung nanay, pagod na pagod maglaba, tapos siya pa rin yung huling natulog, siya pa yung unang gigising. Tama ba yung mga nanay? Diba, ikaw yung huling matutulog, kasi mga nanay, ayaw ko ba yung mga nanay, paano yan eh? Titignan yung pintuan, nakalakba, titignan yung bintana kung nakababa ba, titignan yung mga nakasaksak, kung ano ba. Tapos pagising sa umaga, siya pa magluluto ng almusal ng aga-aga. Tapos yung anak magre-reklamo, no? Ano yung corn beef na naman? Ang tigil, ang tigas ng ano, ang tigas ng buto eh, no? Corn beef. Nagre-reklamo pa corn beef. Eh yung iba nga corn lang eh. Walang beef. Oh, di ba? Yung isa nakakaano eh. Pero alam niyo po, salamat sa mga nanay. No? Kahit paulit-ulit yung kanilang sinasabi, maalala din natin pag tumanda na tayo. Kaya ka pala pinapatulog tuwing tanghali. Sino po rito nung mga bata tayo? Pagdating nung, di ba, pag kumain kayo alas 12, 1:30 lahat kayo nakahilera, kung takbo kayo magkakapatid. Nakahilera kayo, natutulog kayo. Tapos sinanay mo na sa gilid, ihawin ng patpat. Pag kumilos ka, pag may kumigil, kumigilot, gumagalaw, Tapos meron siya, nagtutulog-tulugan, gumagalaw yung mata, Yan yung mga nanay na gano'n. Makulit si nanay o hindi? Makulit. Pero yung kulit niya para sa atin. Bakit? Maalala mo, pagtanda mo, nanghihingi ka ng tulong, hindi ka makatulog dahil may trabaho ka. Kailangan mo pang talagang gawin yung maraming bagay. Kaya papalag tayo kapag meron tayong nanay na palagi pong nagpapaalala sa atin. Alam niyo po, ang unang-unang pastora sa buhay ng bawat sa atin, yung nanay natin. Sila kasi talagang unang-unang naglagay sa atin. Kasi usually yung tatay, tatrabaho, gumagawa ng maraming bagay. Yung nanay ang palagi yung kasama sa bahay. Tama ba? Sa panahon natin, nag-iiba na. Lalo na kung working din yung mother. Pero tingnan niyo po ang nanay, kahit na nagtatrabaho sa labas, kailangan magtrabaho pa rin sa bahay. Ang tatay sa totoo lang, ang tatay pag nagtrabaho sa labas, pag naibigay na yung sweldo, yun na yun. Halos wala nang gagawin sa bahay. Ay, di ba? Pero maraming ganun tatay. Siguro si Dr. Di ba? Expensive. Pagdating ko ng bayan, ako magsasabi. Ako maghuhugas sa plato. Titignan ko pa yung sinampay ko, tuyo na. No, siguro depende. No, depende sa sitwasyon. Pero meron, buti na lang. Dahil doon, may Father's Day ka naman. Babawi tayo. Father's Day. No. Pero isa na pang
tingnan niyo po sa totoo lang po, kadalasan ng mga tatay, kapag nagtatrabaho ka, kapag may bigay mo na yung sweldo, ito yung typical kahit hindi ka na kumilos, sa tingin ng iba, mabuti ka pa rin tatay. Pero ang nanay, nagtrabaho na sa labas, nagtatrabaho mo sa bahay, yung anak na medyo yung damit medyo, hindi planchado, hindi maganda. Sasabihin ka agad, hindi naman sasabihin na, nagpabaya ang tatay mo, ano sasabihin na ito? Pabaya ang nanay nito, hindi lang plinansya yung damit mo na. Except yung mga tatay. Usually, nanay ang sasabihin na ito. Pag yung anak mo, palaging, halimbawa, parang hindi naligo nang dumating mo sa school, ano sasabihin ka agad? Pabaya ang nanay nito, hindi mo kung nahis yung anak bago malis. Kawawa yung nanay. Pero again, kawawa man sa paningin ng mundo, sa tingin naman ng Diyos, dakila kayo. Bakit? Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala kami. Wala tayong na kung hindi dahil sa mga nanay. Kaya palagi sinasabi ang nanay ay buwis buhay. Buwis buhay, pero mo siyang nabuhan kang dadalhin hirap na hirap. Tapos kung isa magrereklamo pa yung anak. Magrereklamo pa yung anak. Na bakit gano'n lang, ganyan. Hindi mo naisip yung siyang nabuhan na pagkano, yung buwis buhay. Tapos pag ipapanganak ka na, buwis buhay pa rin yan. Sigurado kung ano kung pwede mangyari. Buti nga ngayon, medyo medyo sport na mga babae ngayon Sorry po, sport na lang yung kasi ngayon ay, nahihirapan sayang kaka, tapos. Ito talagang pakihirap talaga Ire! Pa! Ire! Pa! Ayaw ire! Pa! Ginagawa yata ng kumadrong na Ire! Maamburanas na, sige ma! Ngayon, advance na Pag masakit ko, sige sana yan. Tapos, pero yung mga nanay noon, delikado. Sabi nga ng nanay ko, naalala ko ng pinanganak ako, sabi ng nanay ko, ako sa akin daw siya pinaka-nahirapan ang pinanganak. Sabi ko, bakit naman po? Kasi ko yung laki ng ulo mo Kasi di ba nanay, laki ng ulo, pinanganak ko ako. Tapos nang makita ko, kita ko, sabi kita ko ng itim. Pero buti na lang, ako pala yung mabubuhay pa rin sa awa ng Diyos. Pero again, biruan lang po namin yun ng nanay ko nung bata ako. Kasi kapatid ko, kilala niyo naman yung kapatid ko si Obed. Nung pinanganak yun maputi daw, tsaka mas matang sa pinong sa akin. Sana nasa langit na siya. Pero, again, ang unang-unang pastora natin ay ang nanay natin. Ang unang gagamitin ng Lord na leader sa buhay natin ay walang ibang kundi si nanay. Ang tanong lang, tayong mga anak, kumusta na yung relationship natin sa nanay natin? Dapat kung meron ng pinakamagandang relationship, tayo sa nanay at sa tatay natin. Lalo-lalo sa nanay natin, dapat maganda yung relationship natin sa nanay natin. Tandaan mo, pag hindi maganda yung relationship mo sa nanay mo, ang ibibigay sa iyo puro tinik. Puro yung dulo ng bangus. Siyempre nakatayo sa iyo ng bangus. Diba, ang hirap pag ang kinakain mo yung dulo, ang daming tinik. Nung mabuti kong releno yan, na wala na yung tinik. Pero hindi. No? So, yung ginagawa pala ng nanay natin, sa totoo lang, biblical pala. Bakit biblical? Yung ginagawa ni nanay na magpamana sa atin, biblical na pinapasa yung kanilang faith. No? Biblical yung palaging sasabihan tayo. Kaya huwag mo tayo yung mga anak kasi kumisan, di ba? Sana walang anak na ganito, Sana walang ganito. Pag nagsasalita si nanay, kumakalito ka. O sana walang nanay na ganyan. Ay, walang ganyan. Walang anak na ganyan. Di ba? Kaya wala. Bakit mo sinasabi ito? Ginagawa ko rito ng bata ako. Ang kulit ng nanay ko. Pag may sinasabi nanay ko, tatalino ko. Sana walang anak na ganyan ngayon. Kung ganyan ka man na anak, isipin mo mabuti. Yung ginagawa ng nanay mo ay para sa iyong ikabubuti. Hindi siya namumulit dahil wala siyang magawa. Subukan mo, nagawin mo lang yung sinasabi niya, hindi ka nakukulit yun.
Totoo lang. Di ba? Pag may anak tayo na ginawa na yung sinasabi natin, sa kayo sasabihin natin. Kaya lang, kumisa, may reaction kayo natin. Ayan, natuto din. Yung sasabihin mo na, ginawa ko na meron pa rin comment. Ayan, ayaw mo na maganda yung comment. Ayan, sumunod din. Ay sabi, kita mo, kapag ginawa mo, hindi na kita pupulitin. Ano ba? Pagka ginawa mo, kita mo, hindi ka na nahihirapan. Ha? Pagdating mo ng bahay, yung sinelas mo, ayusin mo. Hindi yung ako pa mag-aayos. Ha? Tapos pagka inayos ko, kaya tinagulong nanay, saan niya yan tinagay na? Eh kasi pakalat-kalat eh. Oh. Di ba? Ganyan ba si nanay? Ganyan si nanay. Mahilig magpamana, mahilig magparinig, mahilig mamulit. Pero ang tanong, biblical siya? Biblical siya. Bakit? Kasi sila na nag-uutos mismo eh. Nagawin itong mga bagay na ito eh. Na ipamana yung kanyang magandang bagay na katangian, yung faith. Ano ba? Sabi, kailangan sabihin mo, kailangan iparinig mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba? Gusto ni nanay na palagi sabihin ng sabihin. Kasi, alam niyo po, minsan iisip ko, sigurado si Dodo na i-alarin ko yun. Bakit ba yung nakalagay sa Mateo, nandun din sa Mark, nandun din sa Lucas, nandun din sa John? Kasi minsan minarinig ako eh, hindi nagpupapyahan kasi sila nung sinuschool. Sabi, okay ka lang. Hindi. Bakit? Gusto kasi sabihin ng Lord, paulit-ulit para hindi natin makalimutan. No? Kaya siya yung nakasulat sa Mateo, nakikita mo rin sa Mark, sa Lucas, saka sa John. Iba nga lang yung pagkaka-deliver. Depende kasi doon sa trabaho nung gumawa o sumulat. Pero ngayon, tinignan mo yung ibig ng sabihin mo, ibig ng tukuyin, parehas. Bakit? Kasi maraming pagkakataon tayo madaling makalimot. Tama ba? Tayo mga tao, dali natin makalimot. Kasasabi lang ngayon, nag-iiba na. Nakalimutan na. Tapos pag inulit ni nanay, sabi ni nanay, ang kulit ni nanay. Pag sinabi ni nanay, nagpaparinig na naman si nanay. Kaya hindi natin alam, lahat mo ito ay gusto ng Diyos na gawin ng nanay. Tingnan mo rin eh. Kung wala kaya si nanay, sino may magpapaalala sa akin? Kung wala si nanay, sino may magpasabi sa akin, anak, huwag kang masyadong magpapagod. Lalo na, linggo bukas, meron tayong gawain para kayo. Kasi yung faith ni nanay, pinapasa sa bawat isa sa akin. Ako, masasabi ko po, isa ko sa pinakamapala na nagkaroon ng nanay na siya'y nagsabi sa akin tungkol dito sa faith na meron po ako. Yun ang pinakamagandang mana na tanggap ko sa nanay. Kayo ba? Ano ba kaya yung pinakamagandang mana na ibigay sa iyo ng nanay mo na talagang pinagyayaman mo? Kasi di ba karamihan, kung gusto ng nanay, kapag may binigay sa iyo, pagyayamanin mo. Pagyayamanin mo, ano yung sa'yo pagyayamanin mo? Aalagaan mo. At meron po isang Bible na bigay ng nanay ko na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Nagagamit ko pa rin siya. Napakalaking tulong po para sa akin itong Bible na ito. No? At kailangan po itong mga bagay na ito ilagay po natin sa ating puso. Tanong lang, musta na yung relationship natin sa ating magulang, sa ating nanay, na ginagamit na doon na instrumento para nilangin ang ating faith sa ating Diyos. Kumusta na? Sana huwag tayo dumating na mapagod tayo o makulitan tayo o para bang naiinis tayo. Bagpos palagi natin isipin, ginagawa ito ni nanay para sa atin. Okay? Sige po, tayo po yung tumayo, tayo po yung mananangin. Panginoon, salamat. Dahil binigyan niyo po kami ng mga nanay na talagang nagbigay po sa amin ng direksyon sa buhay po namin. Of course, hindi sila perfecto, may kakulangan sila. Pero again, sinasabi po ng inyong mga salita na dapat mahalin namin ang aming mga nanay. Hindi dahil sa kung naman, kundi ito ang gusto mo. Kasi palagi nasa isip ng Lord, na kami itong araw ng utang na loob palagi.
sa mga tao na ginagamit mo po para kami ay magkaroon ng maayos na kaisipan, maayos na pamumuhay. At ang unang-unang ginagamit po niya sa buhay po namin, walang ibang kundi ang aming mga ina. Kaya hayaan po, Panginoon, na palaging malagay sa aming isipan ng aming mga nanay ang siyang unang-unang instrumento na dapat pakinggan namin, sundin namin, hanggang sa sinasabi ko ng yung salita, ang palagi na binibigkas, huwag po kayo magsawa na makinig sa kanila, bagos bigyan namin po ito ng pagkakataon kasi ito yung tanging paraan para magkaroon kami ng maayos na pamumuhay. Muli, Panginoon, salamat po sa buhay ng mga nanay na naririto, at salamat po, Panginoon, sa mga tatay din na sumusuporta sa mga nanay, at nagkakaisa po kami, Panginoon, na ang mga nanay ay isang dakilang nilikha para gamitin sa kaayusan at kabutihan ng aming buhay. Muli, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari na ang bagay nito. Hiningin ko na ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige, makakapag muna po tayo. Dadakot po tayo ngayon sa tinatawag po natin pagpupugay sa ating mga nanay. Pero bago ko po gawin yun, si Ayun? Si Luisa. Ito, itutuloy-tuloy sinasabi yung alam ko. Okay lang kasi hindi magpag-game ako kahit na mga sa chorus na game lang po. Okay lang po. Sige. Sino po sa inyo? Nandito naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa lahat. Sa mga nanay. Ito po ay may gagawin tayo. Kaya may mabuting puso po ang isa sa ating mabuting puso na magmamahal sa atin ang isang pamilya po. Kaya lahat ng nanay, bigyan ng Starbucks yan. Itong papayag na pumunta sa Starbucks. Mga nanay, nasang kamay. Ayaw nyo mag-Starbucks. Bahala kayo. Kaya hindi nila pinapayagan na mapagod tayo, kaya dinala nila ang Starbucks dito. Bigyan ng Starbucks mga nanay. Salamat po sa Ram TV. Yes. Ayun po, bibigay mo siya yung papel. Kaya, kailangan ko yung certified nanay, pag nanay ka talaga. Pag tatay ka, hindi ka kasali. Nanay lang po muna. Special siya. So, habang kayo po ay umiinom ng Starbucks na yan, magkakaroon po tayo ng game para, sabi nga ni Luisa sa kanila, ito para maipa. Okay po ba sa inyo yung Bring Me? Okay po sa inyo, Bring Me? Okay. Kasi bibigyan mo lang po yung Starbucks na ano. Meron ba? Okay. Starbucks, bibigyan ba? Magaling na lang ako sa Starbucks. Mabigyan yun. Mamaya ka. Hindi, iyaman ko lang yun. Parang ako po, bigyan ko, basta napakaupo yun. Ayan yung mga nanay. Kaya sila naman na. Sa likod sila. Ngayon, sa likod sila. Dito. Dito, ano? Sino ba nanay? Wala na. Dito. Ano si Marcel? Gabi, huwag kang kumuha. Okay, game. Ayan si... Meron Meron ba doon?
Okay. Okay na? Ready na? Okay ka na, Luisa? Pakiano to, pakala ng picture kasi mapagalas sa China. Hindi na ayuda. Sige, mag-breaking tayo bago tayo papupunta yung mga natin. Ay, teka. Lida? May gagawin ng mga bata? Ano gagawin nila? Mamaya na lang pag nandiyan na yung mga natin sa akin. Sige po, bring me. Bring me. Ha? Hindi, mga nanay, tsaka yung anak. Gusto yung isa na, Bring me a cellphone. Teka, cellphone, nakasama mo yung anak mo ngayon na nandito, na yakap-yakap ka. Kasama mo ha? Dalawa. Kakakita. Kaya mo natin. Picture ha? Picture, kasama. Picture, kasama yung anak ha? Picture. Ayan, may kasama, yakap-yakap. Ano? Huli, yakap-yakap? Ayan. Okay. So ngayon naman, again, nagkukuha kayo ng paraan. Paraan yan. Kasi kami, hindi ko na mamaya yung paraan yan. Ngayon naman, bring me sa cellphone pa rin kasi gamitin yung cellphone. This time, yakap ka ng anak mo pero nakahalik siya sa'yo. Halik-halik ka. Kung gusto mo, bigyan kayo ng tip. Kung gusto mo, gawin nyo ngayon, dyan. Kahit sa gilid, tapos, kailangan siya. O, dito. O, binibigyan ko na kayo ng tip. Ito, ginawa niya sa Pia. Nandito, kinuha na yakap niyang mama niya, pinalikan niya. Okay, meron ba hapon? Tatlo yung itapat eh. Nanay, kasama mo yung anak mo, yakap ka tapos sinalikan, halik-halik ka. Baka meron. Nanay ha, nanay. Hindi tatay ha. Wala na? Wala na? Wala na. Sige. Ay, meron ba? Sino? Sino nakayakap sa'yo? Meron to. Ang laki na ni Rob. Ay, ang laki na pala naman sa'yo. Bigyan ng jacket. Okay. So sa lahat po, yung nanalo na kayo na rito, pwede mo punta kayo dito. Ayan. Sige po, nandito. Rob. Sino ba? Yung kanina, meron pa isa. Tatlo lang ba sila? Ayan. Dito. Dito isarap. Ayan. Dito. Sai. Dalawa kayo Rob. Dito. Iwanan mo na yung hawak na ano. Ayan. Dito. Di ba, nakita natin sa cellphone. Di ba, sa cellphone lang. Okay lang kasi yun, makita natin na gagawin nila ng live. Yakap na yung nanay niya, ikikiss niya, tapos sasabihin niya, I love you, nanay. Okay ba sa inyo? Sige. Sino una? Gusto makita, kinikilig ko. Sige, yung anak na, sige, mauna mo na si Pong, saka si Luisa. Ikikiss mo si mama, ikikiss mo. Tapos ano sabihin mo? Hindi na rin, ano sabihin mo? Bakit nahihiya? Sabihin mo, bakit nahihiya? Yun! Okay. May pangalawang body. Okay, sino pa? Sunod. O, yan ang kanyang si mama, tapos kikiss mo, sabihin mo, I love you. Yun! Ayan, sino? Rob, teka Rob ha? Walang iyakan to ha? Baka may sumigaw sa pak,
Umiiyak na yan. Pati. Palakpakan po natin itong mga nahin ito. So ngayon, tinatawagan po natin yung mga nanay. Lahat mo ng nanay dito po. Siguro mag-aagin kayo, sila yung mga matatawag natin kasama natin sa church na nagbibigay sa atin ng tulong para magpatuloy magagandang gawain. Okay? So, ayan, may bibigay po sa kanila. Bigyan na sila ng jacket. Sir, na. Okay na? Okay na. Sige. Tayo po sa kongregasyon. Tayo, tumayo po tayo. Iulat po natin ang ating mga kamay sa mga nanay na ito. Okay? Panginoon, maraming salamat. Sa binigay mo po sa amin na mga nanay na ito na siyang ginagamit mo na instrumento para sa church na ito. Alam ko namin, Panginoon, kung hindi dahil sa kanila, hindi magpapatuloy ang gawain ito. Ginagamit mo po sila para ang kanyang mga anak, una, hubugin sa pamamagitan po ng iyong salita. Pangalawa, para hubugin sila na makita nila na importante ang ganitong gawain. Kagaya ng sinasabi po ng iyong salita, tulungan yung bawat isa na narito na kahit saan daan kami mapunta, lalo-lalo na mga nanay nito, palaging ipapaalala nila ang iyong mga salita. Ipapamana nila yung kanilang faith na meron sila para sa kanilang mga anak. Palagi nilang sasabihan ng kanilang mga anak at kung pinakailan mong politik para ang iyong salita ay tunay na tumimo sa kanilang isipan, sa kanilang puso. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo po ng kalakasang pisikal dahil ang mga nanay po ito ay talagang napakahirap ng kanyang ginagawa. Talagang nakakapagod ang kanyang ginagawa. Hindi lang physically, emotionally, spiritually, napakahirap po ang kanyang ginagawa. Pero salamat, dahil kagaya na sinasabi na yung salita, hindi mo iwanan, hindi mo pababayaan ang mga nanay na ito dahil ito ang tunay na nagmamay-ari sa kanila. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa araw na ito, magpugay kami, magpasalamat kami, at hindi lang sa araw na ito namin palagi silang ipapanalangin. Sa araw-araw, isasama nila namin sila sa panalangin dahil sila ay instrumento po ninyo para ang iyong salita ay lalong mapalagana. Ngayon pa lang, Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin na po namin na mangyayari at magaganap ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. So may nahilig na lang po ako. Pwede yung magpapicture tayo kasama yung mga anak. Dito sa harap, picturean mo sila. Mga anak, nandito kayo kasama yung mga nanay nyo. Sige, dito kayo sa harap, kayo naiyak. Sige. Mga anak, sige, punta kayo. Mga gusto nyo yakapin na ang nanay nyo. Oh. Okay. Okay. Sige, kuhanan po natin ang picture ng mga gagawin po natin kalendaryo yan. Dapat meron doon yung dito sa tayo doon sa likod. Sa kabilang side yun. Sige ba sa taas. Sheila. Sige.
Okay, salamat po. Palakpakan po natin sila, mga nanay. Okay. Sige po, pumuli po kayo. Meron po mga video tayo na pakikinggan. Bago po tayo tapos. Sige po, pumuli po tayo. Sige, Mani. It'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you all around you. I will be here, don't you cry. For us so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you live in my heart. Yes, you live in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you live in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know it's different deep inside us. We're not that different. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day when destiny calls, you must be strong. I may not be you, that's who you are. Never see the time. Show them together, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my Good morning, DC, and good morning po sa lahat ng mga nanay. And syempre gusto ko batiin ang lahat po ng mga nanay ng Happy Mother's Day po. Ayan. Syempre sa aking paboritong nanay na si Marilyn, sa aking mga kapatid na nanay na, at syempre sa asawa ng nag-iisa kong kapatid na lalaki. Ayan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat dyan. Ayan. Syempre, thank you for the opportunity po na binigay sa akin to greet po each and every one of you ng Mother's Day po. Sabi niya kasi ang mother's arms are more comforting than anyone else's. Siyempre, ang touch ng nanay ay iba. They love us unconditionally po. At kahit yung mga pagkukulang natin at mga bagay na nagawa natin mga kasalanan sa kanila, hindi yun sinusumbat sa atin. Kaya, ayun, iba talaga yung pagmamahal nila. At masasabi ko na grateful at thankful and lahat ng full
Yes, ayun, napasalamat talaga tayo na sila yung mga naging namin natin kasi hindi naman tayo magiging ganito or sa nalalagyan natin yung moving hearing sa kanila at sa ating mga sa ating mga magulang po. Ayun, syempre, lalo na si mama, syempre, akala kasi ng iba, stricto, seryoso si mama. Pero kung malalaman niyo na kung gano'n kakulit din si mama, nakakatawa siya. Ayun, talagang yung bata ako, totoo. Hindi kami close ni mama. Alam niya ni mama. Lagi, syempre, makatatay ako eh. Si papa lagi ko nilalapitan. Actually, bata ako, gusto ko rin katabi si papa. Ewan ko, baka, kasi paborito niya ako, charot lang. Nung actually si mama, mas na-appreciate ko siya nung naging nanay ako at saka nung nagkaasawa na ako. Iba din yung wisdom talaga ng mga nanay. Napaka, ano yun eh, gift. Gift yun. Kasi nadideserve nila kung may problema ko, ano nangyayari sa'yo. Napaka, ano ni mama din. Nararamdaman mo kung may dinaramdaman kami. Bawat isa naman sa amin, hindi lang ako. Alam mo kung kailan kilala niya kami. At syempre sabi ko, grateful kami to have her as our mom. At alam ko, mas grateful yung tatay ko na naging kasama yung nanay ko. Diba? Ayun. Yun po, all glory to God po sa mga nanay na meron tayo. Yun lang po. And happy Mother's Day ulit. And more power and God bless po sa ating lahat.
Okay, bibigyan ko na number ng mga bata. Every day, I thank you silently for the wisdom you have imparted to me. I thank you for the values that you instilled in me. But most of all, I thank you for loving me so much that I can still feel it deep within my heart. To all the mothers, thank you for taking the hours out of your precious days to make a little more sunlight shine in mine. Thank you for being a generous soul and a beautiful spirit in a world that could use a million more people just like you. Thanks so much for everything you've done and for all that you continue to do. To all the mothers, your heart is big, your love is big. You want the best for me and care about everything you do. You often put my needs above your own and overlook my mistakes. You love me without condition. Whatever I am and whatever I do is with you. You accept all of me. You're always there to hear my complaints, to share my joy, to feel my pain, to listen to my latest adventure, to advise me to cry with me, and hope for me, and laugh with me, to forgive me. Thank you, Mom. So, good morning po sa ating lahat, lalo na po sa mga nanay. So, yung message ko medyo mahaba siya, pero para sa lahat naman to. So, ayan nila. To all the wonderful mothers and mother figures, happy Mother's Day. Today we honor the heart of every home, you, the mothers, whether by blood, by choice, or by circumstance. You love in ways that words can never fully capture. From the moment you whispered, anak, andito lang si mama mo. To every quiet prayer said behind closed doors, your love has been the steady force that carried to many of us through life's joys and storms. You are the ones who rise before the sun and sleep only when every light is off. Every child is safe and every dish is washed. You are the woman who remind us to wear slippers when the floor is cold. We'll never forget to say, mag-iingat ka ha, when we leave the house. And who somehow always know when something is wrong, even when we say, okay lang kami, okay lang kami. To the nanays and to the inays who always ask, kumain ka na ba? Not just out of habit, but as the way of saying, I love you. We see the depth behind those simple words. To the mamas who say, habaan mo ang pasensya mo anak, even when their own patience is stretched thin. We thank you for teaching us grace. To those who constantly reminding us magdasal ka palagi, lagi kang mag-church kahit hindi ako kasama. Your faith has been our foundation. To the lolas who raised children twice, giving all their wisdom and love again in their silver years. You are the strength of generations. To the titas who step in when no one else could, gave birthday gifts, life advice, and warm meals, you have given more than we know. To the ate who second mother when mama had to work abroad, diba? Pag wala yung mama ko, you carried responsibilities beyond your years, yet still smiling said, kaya natin to. To the ninangs who became second moms, not just on baptismal days, but through life's important milestones. To the teachers who saw the potential in children and said, anak, naniniwala ako sa'yo. Anak, kaya mo to, nandito lang yung teacher mo, when no one else did. You are all mothers in the truest sense of the word. Your words, whether scolding, sabihin, ayan, kakaselfon mo yan, kaya ka nagkalagnat eh. O kaya, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kasi sabi niya, ayan umaga na, busy ka na dyan. Your words, whether scolding, comforting, or encouraging, have become our inner voice. You don't just raise children, you raise futures. You shape hearts, you build resilience. You teach what it means to be brave, to be kind, to endure, and to love without limits. Proverbs 31 to 25 to 26. She is clothed with strength and dignity. She can love the days to come. She speaks with wisdom and faithful instructions on her time. Today and every day, we honor your sacrifices that
fight victories and unseen battles, and we say thank you for every anak kaya mo yan. For every hug after a bad day, for every meal cooked with love, and every prayer whispered late at night. Happy Mother's Day to every nanay, lola, tita, ate, ninang, and teacher who love like a mother. You are a living definition of love, strength, and grace. Maraming salamat po. Sige po, tayo po yung tumayo. Nandiyan tayo sa atin. Lord, salamat dahil sa araw na ito, inalala namin ang kabutihan ng mga nanay na isa sa mga ginagamit mong instrumento para hubugin ang bawat sa pusa. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo sa pamamagitan ng celebration na ginawa po namin, pagpupugay sa mga nanay, ay maging encouragement ko sa bawat isa po sa amin, sa mga nanay at sa magiging nanay, at sa lahat, Panginoon, ng mga kababaihan at maging sa kalalakihan upang gawin namin tungkulin na inilagay mo sa aming mga balikan. Ni Panginoon, sa isang linggo ng gawain po namin, pinuhanin po namin sa iyo. Kayo po, Panginoon, ang mga muna magagabay po sa amin, sa lahat po ng aming gagawin. Lalo-lalo na po bukas, magkakaroon na po ng eleksyon. Alam po namin nun, kailangan namin ng wisdom at knowledge na galing po sa iyo. Na huwag po kami magkamali sa mga tao na ilalagay po namin, ihahanan po namin. Bigyan po kami, Panginoon, ng pagkaunawa pagkaintindi. I-analyze namin ang bawat isa, ibalik namin. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, na kami ang gagamitin mo para sa kaunlan ng bayan ito. Kailangan namin, Panginoon, na karunungan at kaalaman na galing po sa iyo. Kaya dahil, Panginoon, kung sino man yung mahalan, bigyan mo sila ng malinis na puso, malinis na kaisipan, na palaging isipin nila, kaya sila tumakbo, kaya sila iboboto ng mga tao, dahil may tiwala sila na sila gagamitin ng instrumento. Kaya huwag masayang, Panginoon, ang bawat isa na maiyahanan, magkaroon ko, Panginoon, ng totoong banal na tako sa iyo, para lahat ng kanyang mga decision making, lahat ng kanyang gagawin ay palagi para sa kabutihan ng lahat, hindi sa kansarili lamang. May pala, Panginoon, nadalangin po namin na magkaroon ng katahimikan at kaayusan kahit sa lugar din sa amin sa bansang Pilipina. Kayo po, Panginoon, na magpasubaybay. Utusan niyo po, Panginoon, pakiutusan po niyo mga again para bantayan yung mga teacher, yung mga tao na gagamitin po niyo dito sa election na ito. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na maging mapayapa, maging maayos itong gagawin na halalan bukas. At sa isang linggo namin gawain, Panginoon, mataas, mabigyan ng papahalaga ang dakilang pangalan, at sa mga nananating oras pa, Panginoon, celebration ng bawat isa. Kasama mga nanay, ikaw po, Panginoon, patuloy naman walhati, kagaya ng pinag-aaral. Kahit sa amdang kami pumunta, palagi namin papahayag ang iyong kabutihan. At salamat, Panginoon, sa katiyakan na ikaw ang gagawa at ikilos sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa ng Panginoon, inaambi namin na gagawin mo at mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hiningi ko namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, bigyan po natin yung pagpapulong sa ating mga nanay